Mahalagang alam mo kung bakit at para kanino ka nagtatrabaho. Para ba sa pamilya? Para sa ikabubuti at ikauunlad ng buhay mo, pamilya at ng ating lipunan? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya't kanilang itinanong, saan kumuha ng kanyang karunungan ang taong iyan? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan kaya niya natutuhan ang lahat ng iyan? At siya'y hindi nila pinaniwalaan. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta'y iginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at sa sariling sambahayan. At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya gumawa roon ng maraming himala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay work. Bago po tayo magpalalim sa atin pong refleksyon ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. At pakishare po ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At sa lahat po na nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria Philippines, maligayang pakikinig at pagbati po sa inyong lahat. Happy Feast Day po sa lahat ng mga manggagawa sa buong mundo. Ngayon ay kapiyastahan ni San Jose ang manggagawa at ngayon ay Labor Day. Kaya ngayon ay araw ng mga manggagawa. Mga kapatid, napakahalaga po ng dignidad ng paggawa, the dignity of work. Dahil sa pamamagitan ng ating pagtatrabaho, ng ating paggawa, tayo ay nagiging bahagi ng patuloy na paglikha ng Diyos. We are co-creators of God. Dahil hindi patapos ang paglikha ng Diyos. Tuloy-tuloy ang paglikha ng Diyos. At tayo rin, yung ating pagkatao, ay unfinished project, incomplete project. Ibig sabihin, tayo mismo sa ating sarili ay mayroong binubuo, mayroong nililikha at kasama tayo ng Diyos sa kanyang paglikha ng ating pagkatao at ng ating mundo. Kaya nga tuloy-tuloy yung advancement sa ating lipunan sa iba't ibang larangan ng siyensya, ng komunikasyon, ng medisina at iba't iba pa. We are co-creators of God. Kaya napakahalaga ng ating pagtatrabaho, ng ating paggawa. Pero mahalaga ring tanungin, para kanino? Para kanino tayo nagtatrabaho? Para kanino naghahanap buhay? Para kanino tayo gumagawa? Kayo ho, ano, sino ang dahilan ng iyong pagtatrabaho? Sa ating gospel, narinig natin yung tungkol kay San Jose na siya ay kaugnay o iniugnay kay Jesus bilang si Jesus ay bilang anak ng karpintero. At alam natin na ang karpintero ay isang manggagawa. Pero para kanino nga ba si Jose gumawa o naging karpintero? Ginawa niya ito, yung pagiging karpintero, bilang pakikibahagi sa misyon. Dahil kinakailangan niya na itaguyod ang mag-ina na si Jesus at si Maria. So para kanino nagtrabaho si San Jose? Para kay Jesus at para kay Maria. Kayo po. Para kanino kayo nagtatrabaho? Of course, number one na rason o dahilan natin bakit tayo naghahanap buhay, para sa pamilya.
para sa mga anak, sa pagtataguyod ng kanilang pag-aaral at sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, ganun din sa asawa at sa buong pamilya, para bigyan ng magandang kinabukasan. Mga kapatid, si San Jose rin ay nagtrabaho. Pero hindi lamang siya nagtrabaho para kay Jesus at para kay Maria. He also worked for us. He worked for you, He worked for me. He worked for all of us. Dahil ang pinagtrabahuhan ni San Jose ay para sa ating kaligtasan. Yung kanyang silent presence sa buong Biblia ay yung kanyang pakikibahagi sa kwento ng kaligtasan ng mundo. Yung kanyang contemplative but active presence sa Biblia ay nagpapaalala sa atin ng isang napakahalagang katangian. Yung contemplative presence and contemplative acceptance sa presensya ni Jesus sa buhay natin. Mga kapatid, sana po, hindi ka lang nagtatrabaho para sa pamilya mo. Tulad ni San Jose, hindi lang naman para kay Jesus at kay Maria. Sapagkat alam niyang si Jesus ang tagapagligtas ng mundo, nagtrabaho siya, nakibahagi siya sa misyon ni Kristo para iligtas tayong lahat. And you can also work for others, not only for your family, but for the world, for the universe, for salvation of people. Pwede rin tayong maging tulad ni San Jose na magtrabaho sa pamamagitan ng paglalagay ng pagmamahal, pagsasabuhay ng pananampalataya sa lahat ng ating ginagawa sa buhay. Mga kapatid, you can make a difference. Just like Saint Joseph, ni Gaputok ay walang sinabi sa Biblia. Walang sinabi dito. Pero alam natin ang napakalaking kontribusyon ni San Jose sa kwento ng kaligtasan. Sa kanyang pag-iingat, sa kanyang pangangalaga, sa kanyang pagtatrabaho para mabuhay si Jesus at ang kanyang asawang si Maria. Mga kapatid, tularan natin si Apo San Jose. Tularan natin siya sa kanyang kabanalan, sa kanyang kasimplihan. Huwag sambahin ang trabaho. Ang sambahin ay si Jesus. Ginawa ni Jose ang pagtatrabaho para kay Jesus. Sana po, huwag ninyong iangat ang trabaho na mas mataas kay Jesus. Gawin niyo ang trabaho ninyo, ang gawain ninyo, ang galaw at kilos ninyo para kay Jesus, para sa Diyos. Gawin para sa Kanya. At siguradong hindi tayo maliligaw. Huwag sambahin ang trabaho. Ang Diyos ang sambahin, si Jesus ang sambahin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa pagkakaloob mo sa amin kay San Jose na halimbawa namin sa tunay na diwa ng paghahanap buhay ng pagtatrabaho. Nawa sa aming mga pagsisikap, hindi lamang sana ito maging para sa aming sarili, kundi ang aming pagtatrabaho ay magbigay ng kadakilaan sa iyo dahil sa aming paglilingkod sa kapwa at paglalaan ng sarili sa kapwa. Amen. Pagpalain po kayong lahat at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang ating simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon na tatawaging Jubilee of Hope. Bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito sa ika-11 hanggang ika-25 ng Oktubre. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio,
St. Catherine Labouré, St. Vincent de Paul, St. Bernadette Soubirous, St. John Vianney, St. John Bosco, St. Clare of Assisi, St. Lucy, at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.